Naku po, hindi na makayanan. Nahihirapan na si Sara Sayad Lostay Duterte tungkol dito sa kinakaharap niya na pagpatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito na, mga kaibigan, latest update tungkol dito kay Sara Sayad Lostay. Wala na hong magawa sila para maipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang paraan. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Baka ito'y tuluyan na mag-resign dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo, nahihirapan na si Sara Lostay Duterte. Mapipilitan ba itong mag-resign sa pwesto? Ay kahit ka mag-resign ay patuloy at diretso ang paglilitis din sa iyo. Paano na yan? Shoutout mga kaibigan. Hindi po ito fake news. Bibigyan ko po kayo ng latest update tungkol dito kay Sara Sayad Lostay Duterte sa dito sa gaganapin na gumugulong na impeachment. Na corner na ho. Wala nang malusutan si Sara Sayad. Wala naman silang ma-counter na matibay na ebidensya para ma-dismiss ang impeachment. Kaya ang nararamdaman ngayon ni Sara Sayad, kabado, takot, nahihirapan na. Kahit mismo ang abogado niya ay umamin, nahihirapan na din. Mga kaibigan, ito po. Kapag meron po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Panuorin, pakinggan ang video na ito. Eto, nako, matindi. Mahihirapan umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang na rito ang umali hindi maipaliwanag na yaman. Kaya babala sa publiko ng human rights lawyer na si Attorney Tino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang Pangulo. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, busog ng sobrang taas ng presyo ng langis tulad ng gulo sa Middle East. Si De Leon ay abogado ng mga komplina sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniurong na. Ito na, pinawagi ako ng publiko na merong malaking mga diversionary tactic yan, mga Duterte. They will take advantage of the economic situation because of the war in Iran, in Israel and the United States and oil price hike o yung mga pagtaas ng petrolyo. Iti-take advantage lahat yan. Ngayon, dahilan sa ayaw nilang mabuksan ang bank accounts, ayaw nilang malisalang ang mga witnesses, at kaya in-announce ni Sara Duterte na magpe-president, nagtatakbo siya presidente. Naniniwala rin si De Leon, hindi sasagot. Tama, eksakto. Talagang pansinin niyo po itong mga sinasabi ni attorney na nakakaroon sila ng diversionary tactics. Nililis po ang issue. O ikita niyo ho itong kampo ni Sara Sayad. Mayroon daw nagpalabas po ng fake news para siraan ang ating gobyerno. Nagpalabas po ang kampo ni Sara Sayad na fake news na umangkat daw itong si Sara ng gasolina sa Brunei para lang palabasin na walang ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay fake news ho. Wala pong kapangyarihan mag-angkat. Ito nga si Sara Sayad. Yang punto po nila diyan, ang hidden agenda para siraan ang ating gobyerno. Di po ba mga kaibigan? Hindi pwede nating isisi at sinisisi ngayon sa gobyerno nitong mga ubab na ito sa pangunguna nitong si Sara Sayad. Ay may gera nga yun global maraming bansa ang apektado, hindi lang sa Pilipinas. Kita mo yung eroplano magpapadala ng gera ng eroplano sa kalagitnaan ng gera. Parang malayo sa katotohanan yung sinasabi nila. mga kaibigan, na yan ho ay taktika nila, strategy tungkol dito
para na sa ganon, nagtatangka sila ilihis ang isyo. Ito pa. Di ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang kampo ni VP Sara. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment process, nahihirapan silang sagutin ang mga aligasyon dahil wala namang impeachable offense. We maintain our position nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense. Kung babasahin mo yung ultimate facts, bigyan kita ng example. Ay, ayaw ko na muna nga rin to. Diretso buhat po dito sa UNTV. UNTV, pahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Maliwanag po diyan kahit ang abogado niya ay nahirapan na din. Nahirapan sagutin. Na gusto nilang palabasin din. Ay wala daw matibay na ebidensya. Anak ng katakot-takot, abogado ka, niloloko mo ang sarili mo. Nahihirapan ka na dahil wala kang makuha na matibay na ebidensya tungkol dito sa mga nakapaloob sa impeachment na nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay Duterte sa mga bank account at marami pang iba na nakapaloob sa impeachment. Kaya kayo ay kabado na. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Ayon sa UNTV, ibinahagi ko po sa inyo, Sara Duterte nahihirapan na kahit ang kanyang abogado. Marami pong ibig sabihin ng nahihirapan na. Bakit hindi nyo diretsuhin? Sara Sayad na talagang nahihirapan na kayo dahil kayo ay kulong na corner na kayo ng matitibay na ebidensya. Datapwat sa puntong ito, wala kayong magawa na. Ang tanging paraan nyo na lang ay harapin ito kung walang matibay na ebidensya. Dismiss, di ba? Hindi ka makukonvict. Kaya takot kayo dahil alam nyo matibay ang ebidensya sa inyo. Mga kaibigan, reaction sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Babasa lang po tayo ng ilang komento buhat dito sa comment section. Dami. Iisa na lamang. Marami po nga nagbibigay ng anumang public opinion kahit dito sa aking bawat post sa aking YouTube channel na ito, at kahit saan kayo umikot na malalaking stream media na dami hong nagbibigay ng kanilang salubin, public opinion na baka itong si Sara Sayad Lustay Duterte kapag hindi nakatiis ay baka ito ay tuluyan ng mag-resign sa pwesto. Hindi po ako may sabi. Ayon po sa mga nagbibigay ng mga public opinion. Kayo sa comment section, naniniwala po ba kayo na ito baka si Sara Duterte ay tuluyang mag-resign sa pwesto dahil nahihirapan na? Mga kaibigan, ay pipwede rin baka nga. Dahil baka alam niyo pag nililitis diyan sa impeachment, lalo na sa Senado, baka pag dumating ang impeachment nasa Senado na, baka ito mag-resign. Baka lang dahil nahihirapan na siya isipin mo, Vice President ka, lilitisin ka ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan sa impeachment. Nakakaya ho yan, nakatelevise, buong mundo mapapanood ka. Kapag dumating na ho din yan sa Senado ang paglilitis, at kahit wala pa sa Senado ang paglilitis, sa March 25 ho, nakalive din po yan. Lilitisin si Sara Sayad dyan po sa kamera. Kaabang-abang po mga kaibigan, kaya inaabangan kung aatin ho si Sara Sayad Lustay Duterte. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Maraming salamat po. Naniniwala po ba kayo? Ayon sa maraming nagbibigay ng anumang public opinion, baka ito tuloy ang mag-resign dahil nahihirapan na. Muli kong inuulit, palakpak.